Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po sa baba. Marami po muling salamat sa lahat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-66 na kabanata. Ang Azalea Guest House. Si Manager Hood ay ngumiti kahit napapahiya at walang masabi. Personal niyang binayaran ang 2 bote ng Luis de Forti na red wine. Pero hindi niya inaasahan, na iisipin ni Darren, ang 2 bote ng red wine ay special na para sa kanya. Ngunit wala na siyang magagawa dito. Hindi maganda makipagtalo kay Darren tungkol sa alak sa harapan ni Alex. Habang nakatingin siya sa nakangiting si Darren, si Manager Hood ay naghinala. Ano kaya ang relasyon nitong binata kay Alex sa isip niya? Siguradong alalay ni Alex si Darren. Ang estado ng manager ay hindi ganoon kataas para makipag-usap kay Alex. Siya ay nararapat lamang para sa alalay nito. Sa ganitong pag-iisip, si Manager Hood ay nirerespeto ang desisyon ni Alex. Isang karangalan ang makasama kayong lahat sa aking restaurant. Gusto kong magbigay ng isang toast para sa ating lahat. Sinabi ni Manager Hood na buksan ang red wine sa waiter at lagyan ng laman ang bawat baso ng lahat. Itinaas ni Mr. Hood ang kanyang baso. Ang makasama sa pag-inom si Mr. Hood, na may mabuting intensyon, ay aalalahanin ko ng buong puso. Sabi ni Darren habang nakangiti, at ininom niya ang alak sa kanyang baso. Maraming salamat, sabi ni Mr. Hood, at ipinagpatuloy nito ang pakikipag-toast sa bawat isa. Ano ang pinag-iisip mo? Sa palagay mo ang alalay lang ni Alex ay sapat na. Ang kailangan ko ay hindi ako makalimutan ni Alex. Sa isip ni Mr. Hood. Si Manager Hood ay nagpakita ng paggalang kay Donna at sa kanyang mga auntie habang nakikipag-toast. Pero hindi siya interesado sa mga ito. Nang makarating siya kay Debbie at sa nanay nito. Dahil alam niya na kasintahan nito ni Alex. Ang kanyang pagngiti ay may halong pagmamalasakit, ganoon din sa kanyang magulang. Nang makarating siya kay Alex, siya ay nagbow ng mas mababa. Isang malaking pagkakataon para kay Alex na makasama ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya rerespetuhin ng sobra ni Mr. Hood. Sa isip ni Darren habang napapangiti. Na-surprise si Lisa sa ipinakitang ugali ni Mr. Hood. Sobra-sobrang paggalang ang ibinigay nito. Medyo nagduda si Lisa. Ang binatang si Alex ay may kakaiba sa kanya. Napapayag siya ni Darren na makasama siya kumain. At si Mr. Hood ay pinapakitaan siya ng may sobrang paggalang. Sa isip ni Lisa, naramdaman niya na ang manager ay masyadong maraming isinakripisyo. Napagtanto rin niya, dahil si Alex ay bisita rin ni Darren, hindi niya pwedeng baliwalain ang taon-unang ito. Nang pagkakataon na nilisap para sa toast, ang manager ay lumakad palapit sa kanya. Napansin ni Lisa na sobrang gwapo nito, at mayroon din itong magandang kutis na kung saan, ay iyon ang kanyang hinahanap, at nakakabighani ng sobra sa kanya. Masyado siyang nabaga-abag sa panlabas na itsura nito, habang nakikipag-usap dito. Nagkaroon ng isang idea si Lisa. Dahil nakita niya na sobrang nirespeto ni Mr. Hood, ang taon-unang si Alex. Dahil siya ang magulang ng kasintahan ni Darren. Si Darren din ay mas nakakaangat kay Alex. Gusto niyang sumugal sa manager. Kahit may gawin siyang kakaiba na hindi nito magugustuhan, hindi ito maglalakas loob na magsalita. Hello Manager Hood. Ako nga pala ang magulang ni Donna. Pagpapakilala ni Lisa, na may malanding boses. Marahan niya itong tiningnan, at pinakiramdaman ang malambot nitong kamay. Ang tanda mo na, bakit naiisipan mo pa akong pagsamantalahan? Nabakas sa mukha ni Manager Hood ang pagkaasiwa. Napipilitin na lang itong tumingin sa kanyang kausap. Nakakaramdam siya ng hindi maganda sa maharot na babaeng ito. Ganun pa man, hindi siya naglakas ng loob ipakita ang kanyang saloobin sa harapan ni Alex. Walang kahihiyan na ipinagpatuloy ni Lisa ang paghawak dito. Gusto na itong sampulin ng manager para lumayo ito. Sa isip naman ni Lisa, Dahil sa relasyon ni Darren sa kanyang anak, ang manager ay hindi maglalakas loob na ipahiya siya.
Lumala pa ang sitwasyon. Si Lisa ay naging mas agresibo. Nakahanap siya ng dahilan para mahawakan ang buong braso nito ng ilang beses. Si Manager Hood ay mabilis na lumayo pagkatapos inumin ang alak kasama si Lisa. Nakahinga siya ng maluwang nang makatakas siya dito. Hindi niya inaasahan na ang dalawa pa nitong kapatid ay gusto rin siyang pagsamantalahan. Pagkatapos makipag-toast sa lahat, mabilis itong nagsalita ng magagandang bagay. Nang tumingin ito kay Lisa, at sa dalawa pa nitong kapatid. Tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ano pa kaya ang mga surprise ni Darren sa atin? Wika ni Lisa, habang pinupuri nila ito ng kanyang mga kapatid. Kung hindi dahil sa kanya, paano sila makakakain sa marangyang restaurant na ito? Inisnab ni Lisa si Alex nang tingnan niya ito. Ang dalawa naman na kapatid ni Lisa ay nagbubulungan, at walang pakialam. Ang ibang tao, ang alam lang nila ay kumain. Hindi nila alam kung papaano sila nakaupo sa isang pribado at mamahaling room sa restaurant. Nakakain ng ipinagmamalaking putahe ng restaurant, nakainom ng red wine, na nagkakahalaga ng $6,000 ang isang bote. Ang mga taong ito ay sobrang nakakaawa, mahinang sabi ni Lisa. Tumingin si Alex kay Lisa, na may hindi natutuwang ekspresyon. Sa mga naririnig, mabilis na hinila ni Debbie si Alex. Kalimutan mo na yan. Huwag mong pansinin ang taong katulad ni Alex na walang galang. Wika ni Natalie. Natiyahin ni Donna. Pagpapayo niya sa kanyang kapatid. Sa isip ni Alex ang mga babaeng ito, ay masyadong makukulit. Wala naman talaga siyang pakialam sa mga sasabihin nito. Marami sanang sasabihin si Mr. Hood kay Alex. Pero si Darren ay masayang nakikipag-usap sa kanya, ng ilang minuto. Ang mga malanding matatanda na iyon, ay nagawa rin siyang pagsamantalahan. Kung wala lang relasyon ang matandang iyon sa kasama ni Alex, sisipain niya ito palabas sa restaurant. Nang papalabas na ang mga ito, isang malaking truck ang huminto sa gilid ng pintuan. Ang mga staff ng restaurant, ay nagbababa ng mga sangkap para sa restaurant. Napahinto sila, at tumingin sila sa sariwang isda, karne, seafood, at mga gulay. Ang mga ingredients namin dito sa restaurant, ay nanggagaling pa sa bandang Europa, Japan, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag dumating na ito sa port, mabilis itong dinadala sa amin sa loob lang ng 3 oras. Walang duda, na ito ang pinakasariwa at ang pinakamasarap na pagkain sa New York City. Paliwanag ni Mr. Hood kay Alex at iba pa. Manager Hood, napakabuti mo talaga. Tumingin lang ako sa truck, at ibinigay mo na ang detalye, sa inyong mga pinagkukuhaan ng sangkap. Sasabihin ko sa aking papa, na bisitahin ang iyong lugar. Ngumiti si Darren, at tinapik ang balikat ni Mr. Hood. Nararamdaman ni Darren na palaging magalang si Mr. Hood, dahil sa kanyang ama. Ang binatang ito ay masyadong assuming sa isip ni Mr. Hood. Sinasabi ko sa iyo ang aming mga produkto. Masyado kang feeling. Kung sakali, karapat-dapat ka ba talaga dito? Kung wala lang dito si Alex. Sa panaginip mo lang ako matatanong ng ganito. Sa income level ng magulang mo. Ang restaurant namin ay walang pakialam sa kanya. Sa palagay mo, ang iyong ama, ay maimpluwensya. Ambisyoso. Sa isip ni Hood. Magalang niyang pinanood si Alex, at ang iba pa papalayo. Pagkatapos ay bumalik na siya sa restaurant. Sa pag-iisip kung papaano niya inasikaso si Alex, naramdaman niya na kahit papaano, ay kontento na siya. Alex, di ba nakapagpa-reserve ka na ng hotel? Saang lugar iyon? Dadalahin ko si Donna, at ang kanyang mga kasama doon, ngayon na. Pagtatanong ni Darren habang nakataas ang kilay. Halatang nangungutya. Ano siya ang nagpa-reserve ng hotel? Pagkabigla na tanong ni Lisa. Tumingin siya kay Alex na may panghahamak. Anong maayos na hotel ang pwede niyang makuha? Nagpunta kami dito sa New York para magsaya. Magiging maayos ba kami kung mag-stay kami doon? Ma'am, huwag kang mag-isip ng ganoon. Ang ipina-reserve ni Alex ay hindi naman ganoon kasama. Malakas na sinabi iyon ni Donna sa kanyang mama. Gusto niyang masumbatan si Alex kapag nakita na ang hotel na ipina-reserve nito. Bumaling si Donna kay Alex na nakangiti. Alex, anong hotel ang iyong ipina-reserve? Tanong ni Donna. Ang Azalea Guest House.
Mahinang sagot ni Alex. Ayaw na talaga niyang makipag-usap sa pamilya nito. Kung hindi lang sa ipinangako niya kahapon, na siya na ang magpapa-reserve ng hotel. Iiwan na niya ang mga ito, isasama niya si Debbie at ang kanyang nanay. Azalea Guest House. Tinanong ni Donna si Darren kung alam niya ito. Hindi ito sumagot. Ang pinakatanyag na hotel sa bansa ay ang Azalea Guest House. Dahil hindi ito open sa mga ordinaryong bisita. Ang mga taong katulad ni Donna at Darren ay hindi alam ang tungkol dito. Hindi ito open para sa mga ordinaryong tao. Ano? Pagtatanong ni Donna. Hindi mo pa naririnig ang tungkol sa hotel na ito. Siguro, ay nakakita siya ng isang maliit na hotel sa tabi-tabi. Bakit tayo pupunta sa isang lugar na hindi naman natin alam kung ligtas o hindi? Pabayaan na lang natin sina Alex at Debbie ang pumunta doon. Nababagay lang sila sa ganoong lugar. Nararamdaman ni Lisa na ang hotel na natagpuan ni Alex ay hindi sapat para sa kanila. Hindi nagsalita si Alex habang nangingiti lang. Magiging okay kung hindi na sila sasama, sa isip niya. Mom, tingnan natin. Ang pangalan ay hindi naman masama. Suggest ni Donna. Habang kinukumbinsi pa rin ang kanyang mama. Nakinig si Lisa sa salita ng kanyang anak. Nagpa siya ito na tingnan ang hotel. Nang makapasok na sila sa sasakyan. Si Donna at ang lahat ay dumiretso sa Azalea Guest House. Pinunto nila ito ayon sa mapa. Si Alex, Debbie at ang nanay nito, ay sumakay na sa taxi, patungo rin sa hotel. Sa loob ng sasakyan ni Darren. Ang mama ni Donna ay nag-request na ipasyal muna sila sa syudad ng New York. Para makita kung ano ang mga kaganapan kapag gabi. Habang nagmamaneho si Darren sa mahabang kalsada, nakita nila ang Central Park. Ang mga kumikinang na tubig, mula sa ilog, at ang mga ingay ng tao na nakaupo sa park. Ang mga ito ay naging maganda, sa paningin ng tatlong magkakapatid, mula sa maliit na bayan, sa Hilagang Silangan. Ang hotel na iyon ay napakaganda. Itinuro ni Lisa ang isang marangyang hotel, sa labas ng bintana. Dagdag pa nito, mas okay kung doon tayo magstay. Ang mga salitang iyon ay ipinaririnig niya kay Darren, para doon na lang magstay. Tumingin si Darren sa hotel. Ito ay ang Berkeley Hotel. Yan ang Berkeley Hotel. Ang isa sa pinakamamahaling high-end hotel sa syudad. Kadalasan napupuno ito ng mga mayayaman na tao. Kahit na ang pinakamura na kwarto dito, ay nagkakahalaga mahigit $5,000 isang gabi. Wika ni Darren habang nakangiti. Paano niya hindi maiintindihan ang gusto mangyari ng magulang ni Donna? Kung siya lang mag-isa, papayag siyang magstay ito sa Berkeley Hotel. Pero kasama nito ang dalawa pang kapatid. Kahit na mayroon siyang kakayahan, hindi siya gagastos ng 3 beses na halaga sa hotel. Hindi ipinakita ni Lisa ang pagiging dismayado nito. Pumasok sa isip niya, na si Darren ay malayo pa rin ang pagitan sa mga taong mayayaman na nasa isip niya. Tingnan na natin ang hotel na kinuha ni Alex. Kung hindi ito maayos, kukuha ako ng ibang hotel para sa inyo. Pagkasabi niya dito, tinungo na nila ang Azalea Guest House. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.